Ikukwento ko sa inyo ang isang fantasy at thriller film na pinamagatang Night Thief. Now sit back and enjoy the movie. Noon pa man meron ng hidwaan sa pagitan ng mga tao at vampira. Subalit namuhay sila ng mapayapa na may paggalang sa ilang mga patakaran. Ngunit ang lahat ay nagbago nang nagsimula ng digmaan ang isang vampira. Isang gabi sinundo ni Jay ang kanyang nobya na si Maria mula sa isang laundromat. Habang sila'y nasa sasakyan napansin ni Jay ang isang Maserati na sumusunod sa kanila. Nakilala niya agad ang sasakyan at hindi natuwa nang makita ito. Saglit na itinigil ni Jay ang sasakyan at kumuha ng baril. Ang lalaking nakasakay sa Maserati ay si Victor na isang vampira. Ilang sandali ang nagtagal umapak si Jay sa pedal at nagmaneho palayo. Bumaba si Jay sa kotse para hanapin si Victor at sinabihang lumayo si Maria. Sa loob ng isang basement nakita niya ang tatlong dagwang katawan na nakasabit ng patiwarik. Paalis na sana si Maria nang biglang may bumasag sa bintana ng sasakyan. Narinig ni Jay ang ingay ngunit hindi na nakita si Maria sa loob ng sasakyan. Sa kabilang dako ang bida ng pelikula na si Benny ay natutulog sa gitna ng klase. Isang simple at mabait na lalaki si Benny at nakatira kasama ang kanyang lola at nag-aaral ng economics sa college. Ang kanyang lola na si Abuela ay malambing at mahilig din siyang lutsyon. Habang gumagawa siya ng beat music narinig niyang may kausap sa telepono ang kapatid na si Jay. Si Jay ay nagtatrabaho bilang isang personal driver sa mga mayayamang tao. Dahil may kailangan pang gawin si Jay voluntaryong pumalit si Benny dahil kailangan niya ng pera. Hindi agad sumang-ayon si Jay ngunit nagpasya din itong bigyan siya ng pagkakataon at binigay ang susi ng sasakyan. Maghahatid si Benny ng mga tao gamit ang isang magarbong itim na kadila at pwede itong kontrolin gamit lamang ang isang buton. Dahil sa pakikipagpalit kailangang magpakilala ni Benny bilang si Jay. Sabik na minaneho ni Benny ang sasakyan habang nakasuot ng magarang damit. Makikita sa kanyang mukha ang pagkakagalak na parang bata. Kinagabihan nagmaneho si Benny sa isang mansyon para sunduin ang kanyang mga kliyente. Lumabas sa mansyon ang isang magandang babae na may pulang buhok. Napagkamalan niya itong si Zoe Monroe ngunit ang pangalan nito ay Blair. Na matalik na kaibigan ni Zoe napansin ni Blair na nakababa ang zipper ni Benny. Hindi rin alam ni Benny na kailangan niyang pagbuksan ng pinto ang dalaga hindi niya alam kung ano ang gagawin at halata nito ang kanyang unang karanasan sa pagiging driver. Pinakilala naman tayo kay Zoe Monroe na merong kakaibang personalidad at medyo agresibo. Ang trabaho ni Benny ay dalhin ang mga babae sa 5 magkakaibang destinasyon hanggang sa sumikat ang araw. Habang nasa sasakyan gustong makipaglaro ng mga babae kay Benny. Tinanong si Benny kung ano ang kanyang gagawin kung ito na ang huling gabi niya sa mundo. Umaasa ang dalawa sa hindi pangkaraniwang sagot ngunit sumagot si Benny na isa lamang siyang simpleng lalaki at walang anumang hilig. Sa puntong ito tinanong siya ni Zoe kung sino ang kanyang unang papatayin siya si Blair o ang kanyang lola. Gustong maging professional ni Benny ngunit sa huli ay nagbiro siyang papatayin si Zoe. Sa buong biyahe panay ang tingin ni Benny kay Blair at halatang nagagandahan ito sa dalaga. Dumating sila sa kanilang unang destinasyon at ito ay isang masquerade party. Bago pumasok sa mansyon naglabas ang 2 babae ng amulet na may pulang bato. Makakapasok lamang sa loob ang sinumang merong hawak ng amulet. Samantala nag-iisip si Jay kung paano sosolusyonan ang problema sa mga vampira dahil nagsimula ng digmaan si Victor. Habang hindi pa nakakabalik ang mga babae bumaba si Benny ng sasakyan para magpahangin. Nakita niya sa lupa ang kaparehong amulet gaya ng kay Blair at Zoe. Hindi nagtagal lumabas na ang mga babae sa mansyon at nagtungo sa kanilang susunod na destinasyon. Huminto sila sa isang underground parking lot at katulad nung una kailangan silang hintayin ni Benny. Habang naghihintay napansin ni Benny na naiwan ni Zoe ang telepono sa loob ng sasakyan. Napansin niya din ang mensaheng nagmula kay Victor at hinihintay nito si Jay. Sa puntong ito kinakabahan si Benny dahil nagpanggap siyang si Jay. Makalipas ang ilang sandali sinubukang tawagan ni Benny si Jay. Ngunit hindi ito sumasagot dahil sa paghihinala sinimulan niyang silipin ang bag ni Zoe. At nakita ang napakaraming pera na merong mantsa ng dugo. Habang binibilang ang pera natalsikan ng dugo ang kanyang mukha at ang kwelyo ng kanyang damit.
Dumagdag pa ang pagpasok ng isang opisyal sa parking lot, hindi na naghintay si Benny at nagpas siyang lumabas sa sasakyan. At pumasok sa lugar kung saan naroon sina Blair at Zoe. Nakita niya ang isang receptionist sa entrance ng hotel. Napansin itong balisa at pinagpapawisan ng husto si Benny. Tatawag na sana ito ng security, ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang amulet sa kamay ni Benny. Agad na humingi ng tawad ang babae at nagpanggap si Benny na siya ang may-ari ng amulet. Hinatid ng babae si Benny sa elevator at pinayuhan uminom lamang ng sapat, ngunit hindi alak ang kanyang tinutukoy. Nang makapasok sa loob, natakot siya nang makita sina Blair at Zoe habang sumisipsip ng dugo mula sa leeg ng dalawang lalaki. Binuhat ni Zoe si Benny gamit ang dalawang kamay at sinimulan siyang takutin. Sa puntong ito, inamin ni Benny na hindi siya si Jay kundi kapatid siya nito. Gustong sipsipin ni Zoe ang dugo ni Benny dahil wala na itong silbi, ngunit pinigilan siya ni Blair at sinabing si Benny ang magdadala sa kanila kay Jay. Biglang nagising ang isa sa mga lalaki. Ang totoo, planado ang parte nito at sadyang pinili ng dalawang lalaki na maging pagkain para sa mga vampira. Ngunit hindi nakapagpigil si Zoe at pinatay ang isa sa kanila. Hindi rin siya nagdalawang isip at inutusan si Blair na tapusin ang isa pang lalaki. Samantala, nagsimulang tumakbo palabas si Benny. Nang siya'y makarating sa labas, pinahinto siya ng opisyal na tinakasan niya kanina. Ikinwento ni Benny ang lahat na nangyari, ngunit hindi naniwala sa kanya ang opisyal. Nais niyang arestuhin si Benny, ngunit natigilan nang dumating ang dalawang babae na kakatapos lang maghapunan. Sa katunayan, magkakilala ang dalawang babae at ang opisyal at alam din niyang vampira ang dalawa. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, pinalaya na ng opisyal si Benny. Sinubukan niyang magpadala ng text, ngunit napansin siya ni Zoe at sinira ang kanyang telepono. Samantala, makikita si Victor sa kanyang mansyon habang umiinom ng sariwang dugo. Meron siyang mga taong kinukuhanan ng dugo sa basement habang nakagapos sa loob ng mga glass box. Matapos na uminom, umalis si Victor dala ang kanyang mas irate upang bisitahin ang ilang espesyal na tao. Samantala, kasama ni Benny ang dalawang babae sa kotse at sinubukan muling makatakas. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at bumaba ng sasakay. Ngunit nasorpresa siya kay Zoe na tila nag-teleport sa kanyang harapan. Samantala, bumisita si Victor kina Grace at Eva, ang dalawang pinakamakapangyarihang vampira sa lungsod. Nagtatrabaho para sa kanila si Victor at nagtatrabaho naman sina Grace at Eva kay Marty na siyang leader nila. Alam ng dalawang babae na lumampas sa linya si Victor at napatay ang kasintahan ni Jay na si Maria. Nagpas siya ang dalawang babae na parusahan si Victor dahil sinira nito ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng tao at mga vampira. Sinabi ni Grace na hindi na siya pwedeng bumalik sa bayan, ngunit pinayagan ni Victor na hindi siya pupunta kahit saan. Pagkatapos nito, binunyag niya ang kanyang planong pagsakop sa buong LA. Sinubukang tawagan ni Eva si Martin, ngunit ang hindi nila alam ay pinatay na ni Victor si Martin. Natakot ang dalawa nang ilabas ni Victor ang tenga ni Martin. Sa puntong ito, wala silang laban at pareho silang pinatay ni Victor. Samantala, tumigil ang grupo nila Benny sa isang tindahan. Habang naghihintay, labis na naguguluhan si Benny, ngunit pinakalma siya ni Blair. Kanyang binunyag na ang mga tao at vampira ay magkasamang naninirahan sa bayan at sumusunod sa ilang patakaran. Ipinaalam din ni Blair na si Zoe ay kasintahan ni Victor. Sina Blair at Zoe ang namamahala ng pera mula sa iba't ibang negosyo at blood count. Dahil sa pagkauhaw ni Victor sa kapangyarihan, nais niyang patayin ang 5 pinuno upang sakupin ang buong lungsod. Binanggit din ni Blair na si Jay ang namamahala sa teritoryo ng Boyle Heights at gusto siyang gamitin ni Victor laban sa mga pinuno. Ito ang dahilan kung bakit pinatay ni Victor si Maria upang mas lalong galitin si Jay. Ngunit nagbago ang plano ng si Benny ang pumalit sa pwesto ni Jay. Kaya kailangan niyang dalhin ang mga babae sa kanyang kapatid. Habang tumatagal, mas lalong napapalapit sa isa't isa sina Blair at Benny. Samantala, muling binuo ni Jay ang kanyang grupo upang manghuli ng mga vampira. Nakarating sila sa mansyon ng isang lider sa LA na si Gio. Nabanggit ni Gio na pumunta sina Blair at Zoe sa kanyang party at sila ang gumawa ng krimen. Sinipsip din nila ang kanyang dugo, kaya agad na kinailangan ni Gio ang pamatid uhaw. Matapos na malaman na papunta sina Blair at Zoe sa isang sikat na club sa LA, tinapos na nila ang buhay ni Gio.
Habang ang tatlo ay patungo sa club, pinasama nila Blair at Zoe si Benny sa kanila upang hindi siya tumakas. Samantala nakarating na sa club si Jay at kanyang mga tauhan at sinimulang hanapin ang dalawang babae sa loob ng club. Na abutan nila Blair at Zoe si Kyler na isang vampire hunter. Kasama nito ang kanyang mga tauhan at agad na pinaligiran ang dalawa. Nang malapit na silang patayin, pinukpok ni Benny ng bote ng champagne ang ulo ni Kyler at ang lahat ay nagkagulo. Sa pagkakataong ito nakaligtas sina Zoe at Blair salamat sa mabilis na aksyon ni Benny. Palabas na sana sila ng club nang makita ni Jay si Benny. Sinubukan niya itong sundan ngunit pinigilan siya ng isa sa mga staff. Dahil sa galit kinuha ni Jay ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya sa puso. Bumagsak ang vampira sa sahig at nagsimulang masunog. Nang papasakay na ang grupo ni Benny, sinimulan silang polanan ng crossbow ng grupo ni Jay. Dali-dali silang sumakay sa sasakyan at tumakas na sa lugar. Dumungaw si Zoe sa bintana na tila walang nakaambang panganib at nagsimulang umungol. Nagpasya si Benny na tulungang makatakas sina Blair at Zoe at hinayaan silang magtago sa kanyang bahay. Natakot ang lola ni Benny at humingi ng paliwanag dahil hindi pa nagdadala si Benny ng babae sa kanila. Samantala ang grupo ni Jay ay pinahinto ng isang officer na nagtatrabaho para kay Victor. Sinabihan siya nito na gusto siyang makausap ni Victor sa Rosso Puro Restaurant. Habang nasa bahay ni Benny, kinausap ni Zoe si Victor sa telepono at sinabi na isa na lang ang natitirang leader na kanilang papatayin. Sa buong magdamag mas lalo pang nagkagusto sila Benny at Blair sa bawat isa. Dating tao noon si Blair at namumuhay ng simple ngunit ginawa siyang vampira ni Zoe. Dumating na ang oras para sa susunod nilang mission. Ngunit ayaw ng pasamayan ni Blair si Benny upang hindi siya mailagay sa panganib. Subalit, nagpasya pa ding sumama si Benny. Samantala dumating si Jay sa restaurant at nakita si Victor. Habang magkausap, binaril ni Jay sa ulo si Victor at sasaksakin na sana ito sa puso. Ngunit napigilan ni Victor ang kanyang kamay at mabilis na naghihilom ang kanyang sugat sa ulo. Pagkatapos nito hinahayag niyang siya ang pumatay kay Maria at kinakain niya sa ngayon ang laman nito. Samantala dumating ang grupo ni Benny sa bar ni Rocco. Labis itong ikinabigla ng lalaki dahil hindi sila nagpaalam na pupunta silang tatlo. Gusto siyang makausap ni Zoe kaya nagpas siyang manatili sa labas sina Benny at Blair. Pagkatapos nilang uminom, inilabas ni Zoe ang isang kutsilyo. Habang nasa labas nagsimulang magkwento sila Blair at Benny tungkol sa kanilang nakaraan. Pagkatapos nito nagsimula silang maghalikan ng matagal. Sa loob ng bar na-realize ni Rocco na nais siyang patayin ni Zoe. Sinubukang saksakin ni Zoe si Rocco ngunit nagawa siyang mapigilan ng lalaki. Pagkatapos nito sinimulang labanan ni Zoe at Blair ang mga tauhan ni Rocco. Tinulungan ni Benny ang dalawang babae at sinagasaan ng isang vampire hunter gamit ang sasakyan. Sa pagtatapos ng gabi nakarating ang mga babae sa kanilang target ngunit nasugatan si Zoe at nangangailangan ng dugo. Iniwan ni Benny ang mga babae sa huling lugar sa kanilang listahan. Ang natuklasan na ang bahay ay kay Victor. Hinikayat siyang umalis ni Blair ngunit tumanggi si Benny na iwan ang kanyang kapatid na nasa loob ng bahay. Natagpuan ni Benny ang ilang bilanggong hawak ni Victor na nagsisilbing blood bags at kabilang doon ang kapatid niyang si Jay. Subalit nahuli si Benny ni Victor habang pinapakawalan ang kanyang kapatid. Nagbanta si Victor na papatayin si Benny na realize ni Zoe na merong nararamdaman si Blair kay Benny. Dahil dito inabutan ni Victor ng kutsilyo si Zoe at agad na sinaksak sa tiyan si Blair. Bilang kanyang pagganti, pinaandar ni Benny ang sasakyan ng kanyang kapatid, na bumasag sa bintana at nagpapasok ng sikat ng araw na siya ding ikinamatay ni Zoe. Pagkatapos inatake ni Victor si Benny at kinagat ito sa kanyang leeg. Nang malapit nang patayin si Benny, nagawang maitulak ni Jay si Victor sa sikat ng araw at tuluyan na itong namatay. Hindi nagtagal isa nang ganap na vampira si Benny at nagsimulang magsanay bilang isang vampire hunter kasama si Jay. Sa gabi DNA nakipagkita si Benny kay Blair upang maghanap ng maiinom na dugo. Thanks for watching. Subscribe for more videos gaya nito.